Sa GMAnews.tv, nahuling most wanted kidnapper na si Rolando Fajardo ay giniit na inosente siya sa eksklusibong panayam ng GMA News. Ang pagtatago raw niya sa Italia ay para maproteksyonan ang kanyang buhay. Ayon sa Department of Justice, dekada 90 ng mamayagpag ang kidnap for ransom group na pinamumunuan ni Fajardo. Sa Philippine Daily Inquirer, binweltahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Aquino administration kaugnay ng umano'y 2.2 billion pesos na pork barrel ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Dapat isinama raw ng DPWH ang mga proyekto sa distritong sakop ni Arroyo sa mga ipinadaan sa rebidding o di kaya ay yung mga tuluyan na lang ipinatigil. Ang 2.2 billion infrastructure funds para kay Arroyo ay kabilang sa 90 billion proposed budget ng DPWH para sa 2011. Sa Philippine Star, Australia at UK naglabas ng babala kaugnay ng high terrorist threat daw dito sa Pilipinas. Kaya ang kanilang mga mamamayan na nasa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, pinagdodoble ingat. Hindi binanggit ng Australian at British Embassy kung may kinalaman ang kanilang travel advisory sa mga nabistong terror plot laban sa Amerika kamakailan. At yan ang better stories ngayong araw ng Miyerkules. Narito na sina Lynn at Luan. Oy, kasama ako. At Arna! Kasama ako, ha? Kalimutan mo ako, ha? Siningit ka na na. Nagalit si Arnie. At good morning, mga puso. Good morning, good morning. At 52 days na lang po, Pasko na mga kapuso. Kaya ang tanong, mga ninong at ninang, kasama tayo dyan. Ay, ako, wala Nakabili pa na ako ba kayo inaanak. ng pangregalo? Ikaw din. Wala pa. Ilan ba inaanak mo? Mga dalawa. Dalawa lang. Kuripot ka, no? Nakabili na po ba kayo ng pangregalo para sa inyong mga inaanak? Ikaw, Lynn? Nakabili ka na ba? Of course! Of course! Ako, hindi pa. January pala last year, bumibili na ako. Eh, magiging happy ba yung mga inaanak mo dun sa gift Ay, na binili of mo? course. For me talaga dapat ginagawang happy mo Pinaghahandaan. lagi yung mga bata. Bata. They're the first because Christmas is for them. That's right. Pues, tara na't mag-Christmas shopping pero hindi yung nakakabutas ng bulsa, ha? At murang-mura lang. At sa Baklaran tayo mamimili kasama si Marie Susan Rodriguez. Hi, Susan! Kamusta ang mga shopping mo dyan? The queen of shopping! Hi, San! Siyempre, may mga bukas na tayo dito nga pwesto nakikita. Kaya dapat, Art, pumunta ka na dito dahil pagkatapos ng undas, kailangan na ho nating mamili at maghanda para sa nalalapit na Pasko. Kaya po dito sa Baklaran na Terminal Plaza, ayan, makikita ho natin ang iba't ibang mga klase ng produkto, mga paninda na maaari na ho nating pagpilian para pang regalo at bilhin sa ating mga mahal sa buhay. Pero, bukod dyan, kailangan malaman ho ninyo paano kayo makakatiyak na maganda yung quality ng binibili ninyong produkto. Ika nga, worth your money, di ba? Yung mga binibili ho ninyo. So, mamaya din ho, dahil pagka ho mga panahon na nagsisiksikan ng mga tao sa mga lugar gaya ng Baklaran, aba, marami ho din yung mga snatcher, mga mandruko. So, paano ho ba natin na malalabanan yung mga ganitong klase ng mga modus operandi? So, bibigyan ho namin kayo ng tip dyan. Siyempre, kasama natin, asan ba yung aking kasama dito, si May at Betong na mamimili din dito. Siyempre, makikita ho ninyo kung paano yung gagawin nila ditong pag-booking doon sa mga modus operandi. Lahat ng yan, pagbabalik po ng unang hirit. Back to studio. Punta nga tayo dyan. Sarap Ang mamili dami dun. mabibili. Murang-mura, no? Oo. Makiyaw nga ako mamaya dyan. Ganon, ha? Oo. Panalong-panalo siguro mamaya yung mga inaanak ni Susan. Oo, So, Susan, happy sila. enjoy shopping. Samantala mga kapuso, eto na po ang unang balita. Ang maunang balita sa umagang ito. Mga fuel tanker exempted sa truck ban para hindi kulangin ang supply ng langis sa Metro Manila habang